it's not about the impeachment. It's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. We're very prepared. Handa na tayo. Hulyo 6 ngayong taon nang itinakdang simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa ilalim ng saligang batas, tanging ang Senado lamang ang may kapangyarihan na maglitis at magpasya sa lahat ng kaso ng impeachment. Well, my opinion, it's malinaw ang Constitution. That's E16. We have to follow the Constitution. 2/3 of all members, no? Very clear ang Constitution dyan. Ang kailangan para sa isang guilty verdict, 16 na boto mula sa 24 na senator judges. Mabigat ang nakataya. Kapag napatunayang nagkasala, tatanggalin sa ikalawang pinakamataas na pwesto ang vice-presidente at papatawan ng habang buhay na diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno. Matatanda ang Mayo 11 ng opisyal na ipasa ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Mayo 18 naman nang manumpa ang mga senador bilang senator judges. Mula noon, formal nang naging isang impeachment court ang Senado. Sa pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, agad na naglabas ang korte ng writ of summons para obligahin si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga paratang sa loob ng 10 araw. The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ngunit kasunod ng pag-convene na ito, biglang niyanig na matinding agawan sa liderato ang Senado na nagdulot ng balasahan sa mataas na kapulungan. Sa kabila ng hidwaan sa liderato, gumulong pa rin ang mga paghahanda sa kaso. Sa loob ng 5 araw, nagsagawa ng closed-door conference ang Senado sa pangunguna ni Clerk of Court Renato Bantug Jr. kung saan sinala ang gabundok na ebidensya at inilista ang mga testigo na magkabilang panig. Ano ang layunin nito? Ito ay upang makabuo na isang pre-trial order na magsisilbing gabay sa buong paglilitis at para maiwasan ang anumang pagkakaantala. Dahil sa naganap na pagbabago sa pamunuan ng Senado, ang bagong hirang na Senate President na si Sherwin Win Gatchalian na ang formal na uupo bilang presiding officer ng impeachment trial. Batay sa inilabas na pre-trial order na impeachment court, magiging 2 ang takbo ng schedule ng trial. Mula Hulyo 6 hanggang Hulyo 27, ang trial ay gaganapin tuwing Lunes, Martes at Miyerkules sa ganap na 2:00 ng hapon. Habang simula Hulyo 28, lilipat ito sa araw ng Martes, Miyerkules at Huwebes sa mas huling oras na 3:00 ng hapon. Sa kabuuan, binigyan ang panig ng prosecution ng 62 trial days, habang 30 araw naman ang inilaan para sa depensa. Mauuna sa pagkakasunod-sunod ang paghahain ng ebidensya para sa Article 4 ukol sa assassination plot at grave threats sa loob ng 11 araw. Susundan ito ng pinakamahabang pagdinig para sa misuse ng confidential funds sa loob ng 31 araw, 8 araw sa bribery sa DepEd at huli ang 12 araw para sa issue ng unexplained wealth at SALN. Ganap ding pinagtibay ng korte ang listahan ng mga testigo. May 57 testigo ang prosecution at 76 naman para sa defense. Kabilang sa mga common witnesses o saksing kapwa ipatatawag ng 2 panig ang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga, si dating Senador Antonio Trillanes IV at mga opisyal gaya ni na dating DBM Secretary Amena Pangandaman at Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ipatutupad din ng one-day examination rule kung saan dapat matapos ang testimonya ng isang saksi sa loob ng 1 araw ng pagdinig at gagamitin ng wikang Ingles at Filipino sa buong paglilitis. Sa court floor, matitinding panel ang magbabanggaan. Ang House Prosecution Panel ay binubuo ng 11 miyembro sa pamuno ni Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro kasama ang mga mambabatas ng mababang kapulungan na sina Terry Redon, Rog Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Kaka Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Swan, Joel Chua, Chel Jokno at Leila De Lima. Hawak natin ang beat at sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. No other consideration must prevail
except what is best for the country. Sa kabilang panig, isang matibay na depensa ang binuo ni VP Sara sa pamamagitan ng isang 16 na lawyer defense team sa pamumuno ng fierce litigator na si Attorney Sheila Sison. Kaagapay, si dating DepEd at OVP spokesperson Attorney Michael Poa na siyang sumasagot sa mga formal na manifesto ng korte. Gaano po kahanda ang defense team po ngayon, ma'am? Well, the defense team is not here to lose, di ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. To show the Filipino people na hindi corrupt ang ating Vice Presidente at walang katiwaliang ginawa ang ating Vice Presidente sa kanyang termino. Sa mga senator judges na magsisilbi, 5 miyembro ang mga abogado, kabilang sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marcoleta, Francis Cheese Escudero at Kiko Pangilinan. 2 senador, sina Loren Legarda at Vicente Soto III, ang nakapaglingkod na noon sa Estrada trial, habang 8 veterano naman na magdadala ng